Samaritan po siya that time, and nag-share po siya ng good news. Then isang araw, in-approach po siya or nag-appear po sa kanya yung angel at sinabi na, pumunta ka sa disyerto, pumunta ka sa ilang, dumaan ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Gaza. And without hesitation and without saying anything, he simply obeyed God. So ayun, naglakbay siya for how many days or maybe weeks. And inudyo ka, habang naglalakbay siya, nakita niya yung karuwahe, and doon nakasakay yung isang Ethiopian eunuch. Sa madaling salita, yung eunuch na yun ay yung parang treasurer or tagapamahala nung reyna sa panahon nila na yun, and may mataas siyang posisyon sa gobyerno. And inudyokan siya ng Holy Spirit at that very moment at sabi na pumunta ka ron, i-approach mo yung eunuch na yun, maglakad ka sa tabi ng karuwahin yun. And narinig na yung eunuch na nagbabasa ng scripture that time, and he boldly asked or approached the eunuch at sabi niya, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? At sabi naman sa kanya nung eunuch, hindi. Paano ko maiintindihan kung walang magpapaliwanag sa akin? Kaya naman inibitahan siya ng eunuch na pumasok dun sa karuwahe, and doon, pinaliwanag niya yung binabasa ng eunuch. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Isaiah 53 po yung binabasa ng eunuch, and it's about the love of Christ. It's about Jesus Christ, and hinahalin tulad po si God as a sheep in that part, and as a sacrifice. Kaya namatay po si Jesus sa cross. And ayun nga po, sa pag-uusap po nila, tinanggap po nung Ethiopian eunuch si Lord, and naligtas po siya. And maya-maya po, sa desert, habang nasa desert po sila, nakakita po sila ng tubig. At sinabi sa kanya ng eunuch na may tubig, and ano pang dahilan para hindi mo ako bautismuhan ngayon natin. And so, binautismahan po ni Philip yung eunuch, and pagkatas po nun, bigla na lang siya nawala at kinuha na lang po siya ng Holy Spirit. Hindi po siya namatay pero dinala po siya ng Holy Spirit sa ibang lugar para doon naman po siya mag-share ng good news. But, yun na po, pagkatas hindi na muli sila nakita ng eunuch na yun, pero on the way, pauwi niya dun sa pinagmulan niya, the eunuch rejoices, and lahat ng makakasalubong niya, lahat ng nakita niya that time, he shared the good news of the Lord. So, ayun lang po. Naniniwala po ba kayo na as a believer, our goal or our aim is to rely on the Holy Spirit and not on ourselves. Kagaya po ni Philip, he rely on the Holy Spirit at hindi sa sarili niya. So ngayong gabi po, tatalakayin po natin, or ang title po ng Word of God for today is Signs that you trust the Holy Spirit. So tatlo lang po ito, kaya pakinggan po natin ng mabuti. 3 signs lang po ito. Huwag po muna natin pansinin yung mga katabi natin, and huwag po muna tayo mag-cellphone. And namnamin po natin yung word ni Lord. 3 signs that shows that you trust the Holy Spirit. Number 1, immediate obedience. Or, in other words, pagsunod sa pinapagawa ni Lord, agad-agaran, or obeying immediately when we hear that voice of God. So, kagaya po ni Philip, di ba po bigla na lang nag-appear yung angel sa kanya at sinabi na pumunta ka sa ilang, pumunta ka sa desierto. Walang ibinigay na description sa kanya kung anong gagawin niya doon or anong purpose nun. Siguro kung tayo mo si Philip at that very moment, mapapatanong tayo sa sarili natin na anong gagawin ko doon? Mabubuhay ba ako doon? Something like that. At bakit ako pupunta doon? Di ba? Pero, si Philip, hindi siya ganun, hindi siya nagtanong, basta na lang siya sumunod, wala na siyang kung ano-ano pang sinabi, or hindi niya nainisip kung ano bang purpose. But he simply obeyed God immediately. And once you know na it's the Holy Spirit,
dapat lang po talaga na we should respond immediately. Kasi, kagaya, alam ko po na madalas sa atin ay hindi po tayo agad sumusunod sa pinapagawa ni Lord kapag nangusap po sa atin. And may mga bagay po na pumipigil sa atin. Kasi kagaya ko po, sa experience ko po, in the past few weeks and months, may isa pong kaklase na kaibigan ko po na alam ko po talaga na gustong ipakausap sa akin ni Lord. Kasi binigyan niya na po ako ng opportunities, then mahirap po yung pinagdadaan niya sa buhay niya. And one time sinabi niya sa akin na hindi na daw po siya naniniwala kay Lord kasi gawa nga daw po nang nangyayari sa buhay niya. But I know, isa din po yung sa opportunity na binigay sa akin ni Lord, pero nag-awasan na po yun and hindi ko na po natuloy yung pag-uusap namin. And yung mga nakaraang linggo po, nangungusap po sa akin si Lord na sabi, Unique, sharean mo na yung kaklase mo kasi malapit na magbakasyon. And yun nga po, siguro last month pa po yun. Sabi ko Lord, pwede bukas na lang ba kasi parang may iba pa siyang ginagawa ngayon, nagsa-cellphone pa, tapos bukas naman, sunod-sunod yung ginagawa sa school, tapos minsan may kausap na iba. Hanggang sa sabi ko, pwede ba Lord, bukas na lang. Bukas na bukas na bukas na bukas, hanggang sa ngayon, wala nang pasok, magbabakasyon na. So, paano ko pa siya na-share, di ba? Pero yun na, alam ko may mali din ako doon. Kaya kahapon, sinat ko sir, sabi ko usap tayo sa pag nagkita ulit tayo, may sasabihin na ako importante. So, ayun. Sana maging successful yun. And huwag niyo po ako gagawin sa part na yun na hindi pagsunod kay Lord immediately. Kasi, maybe, there will be a time na it's too late na. Hindi po, kagaya nga po na hindi natin masasabi kung mabubuhay po ba yung isang tao bukas, ganun po. So kapag inudyokan po tayo ng Holy Spirit to approach a certain person, obey na lang tayo immediately. And, pero bakit nga ba kailangan na sumunod tayo immediately kay Lord? Kasi, yung hindi pagsunod kay Lord immediately shows lack of trust on Him. And immediately obeying God shows surrender. Surrender is not a feeling, surrender is not an emotion, but it's simply obedience. Because kung hesitant tayo, pinapakita lang natin na hindi tayo nagtitiwala kay Lord 100%. But kung sumusunod tayo kay Lord immediately sa pinapagawa niya sa atin, doon lang po natin na ipapakita yung trust natin sa Kanya. So, one of the ways you can see if you trust the Holy Spirit is, ask this to yourself, how quickly do I respond when He talks? How quickly do you respond when He talks? Is there hesitation in our heart? Or pumapasok din po ba sa isip natin na, Lord, pag ginawa ko ba to, anong pwedeng isipin ng tao sa akin? Lord, posible ba talaga? Lord, paano mangyayari yung pinapagawa mo sa akin? So, like Philip, isang tabi po natin yung mga pag-overthink or yung mga thoughts na pumapasok sa utak natin na alam natin na hindi galing kay Lord or result lang dahil natatakot tayo or yun na, nagpapakita yun ng lack of trust in the Holy Spirit. And na-realize ko lang din po talaga na kapag nag-hesitate tayo in the first place, next time, mas mahirap na magtiwala dahil, kagaya nga po nun, bukas na bukas po ako. Pero bukas parang mas malala na yung distraction ng enemy at yung parang mas marami ng hindrances, kasi yun na nga po, magbabakasyon na. Kaya, kapag inutusan po tayo ng Holy Spirit, just obey immediately. And remember na you don't need to understand it. For now, hindi po talaga natin maintindihan yung purpose kung may pinapagawa po sa atin yung Holy Spirit. Pero kagaya mo kay Philip, as time flies, i-reveal naman po yung Lord sa atin and we already have the